Magandang araw, dear listeners. Ito po ang inyong Miss CJ, muling nagbabalik para sa panibagong kwentong magpapakilig at magpapainit sa mga araw ninyo. Alam nyo, napakaganda ng tampok na kwento natin ngayong araw na ito. Kwento ito ni Meha at ni Gian, na pinamagatang Hot Dare with the Billionaire, na sinulat ni Papa P. Spicy romance comedy ito. Alam niyo na, ihanda niyo na ang mga headset ninyo at sisimulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Sa panahon ngayon, mayroon na tayong mga tinatawag na red flag at green flag. Pero alam nyo, meron din naman palang tinatawag na mixed signals. Hindi lubos akalain ni Meha na magkukrus ang landas nila ng isang gwapo at talaga namang pinapanta siya ng halos lahat ng kababaihang binata na si Gian. Ngunit ang pagtatagpo nilang dalaway mapupuno ng kakaibang karanasan para sa isa't isa. Lalo na't naglalakad na mixed signals nga daw itong si Gian kung iturin ni Meha. Hay, mabuti naman naisipan mo na ring mag-relax kahit paminsan-minsan, Meha. Nakangiwing reklamo ni Sophie habang prenteng nakahiga sa buhanginan. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit nandito ako eh. Girl, ipahinga mo naman yung sarili mo. O eto na nga, di ba? Pumayag na ako sa gusto mo. Kasama mo na ako dito sa beach. Napairap ang babae. Kung hindi ka pa talaga pipilitin, hindi ka pa sasama. Napaupo si Meha sa buhanginan at tumitig sa karagatan. Banayad ang hamoy ng hangin na siyang dahilan para bahagyang tangayin nito ang buhok ng dalaga. Palubog na rin ang araw kung kaya't nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa paligid. Kahit papano makikitang pagkamangha sa mga mata ni Meha habang pinagmamasdan ang takip silim. Maganda, di ba? Kung palagi ka kasing sumasama sa akin, palagi kang makakakita ng ganyan. Oo na. Itigil mo na yung paninermon mo. Bigla na lang tumayo si Sophie at namewang sa harap ng kanyang kaibigan. Ang mabuti pa, sulitin na natin tong pagsama mo sa akin ngayon. Anong ibig mong sabihin? Kailangan maging memorable tong araw na to. Halika, maglalaro tayo. Maglalaro? Ano ka, bata? Basta, tumayo ka na, okay? Wala nang ibang nagawa si Meha kundi ang tumayo at bago pa siya makapagsalita ulit, kinaladkad na siya ni Sophie papunta sa mga nagsasayawang tao. Bagamat nahihiya pa sa umpisa, unti-unti na ring umindayog kasabay ng musika ang katawan ng dalaga at bago pa niya namalayan ay nakiki-party na siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sa paglalim ng gabi ay siya ring pagdami ng mga taong nagpa-party sa dalampasigan. Mas lalo ring lumalakas ang tugtugan sa paligid habang ang karamihan ay nagsasayaw sa buhanginan. Nang mga sandaling yon ay kakaibang sayang naramdaman ni Meha. Bagay na ngayon ang naramdaman. See? Nag-e-enjoy ka. Sabi ko naman sa'yo eh. Malakas na sigaw ni Sophie pagkatapos ay saka inabot ang isang baso ng alak sa kanyang kaibigan. Eh kung noon ka pa kasi sumasama sa akin, noon mo pa nararanasan ang ganito. Ah, okay, fine. Inaamin ko na, nag-e-enjoy na nga ako. Mabuti kung ganon, hindi sayang ang pagpunta natin dito, no? Ang tingin ni Mehay natoon sa isang lalaking nakaagaw ng pansin sa kabila ng dami ng taong nasa paligid. Wait lang. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ha? Sino? Namamalikmata ba ako? Is that who I think it is? Sino ba kasing tinutukoy mo? Ngumuso ang dalaga. Si Gian yon, di ba? Gian? Yung may-ari ng malaking kumpanya na malapit dun sa restaurant mo? Oo. Teka, sinundan ni Sophie ng tingin ng direksyon kung saan ngumuso ang kaibigan niya. Ha, oo nga, si Gian nga yun. Halika. Ha? Teka saan? Basta, naglalaro sila sasali tayo. Ano? Baliw ka ba? Hindi naman natin sila kilala eh. Kahit na, no? Wala namang masama kung sasali tayo sa kanila. Mag-i-enjoy tayo kapag marami tayo. At bago pa nga makapagreklamo si Meha,
Kinaladkad na siya ng kaibigan niya, palapit sa kumpulan ng mga tao kung nasaan si Gian. Matinding hiya ang naramdaman niya habang si Sophie naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga taong nilapitan nila. Maya-maya lang ay malawak na ang ngiti nito nang muling lapitan ang dalaga. Tara na! Pumayag na silang sumali tayo, oh. Ano ba kasing laro yan? Ano ka ba? Truth or dare lang? Ha? Bakit may nakahiga ron? Parusa yun kapag hindi nakasagot ng tanong o kapag hindi nagawa yung dare. Anong klaseng parusa naman yan, Aber? Body shot. Biglang sambit ni Gian na malapit na pala sa pwesto ng magkaibigan. Hi, sasali kayo? Hindi. Oo, sasali kami. Huwag kang makinig dito kay Meha. Meha. Ang ganda ng pangalan mo. By the way, ako nga pala si Gian. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ako naman si Sophie, kinagagalak kitang makilala. Kinagagalak na kitang makilala. Inakbayan ni Sophie ang kaibigan. Tara na, huwag ka na mag-inarte dyan. Sulitin na natin tong bakasyon mo para naman maging memorable. Magsasalita pa nga lang sana si Meha ngunit hinila na ulit siya ng kaibigan niya palapit doon sa mga tao. Kahit nag-aalinlangan ay wala na siyang nagawa kundi ang makisali sa laro. Nung una, nagagawa pa niyang sagutin ang ilang mga katanungan ngunit may mga pagkakataon na dare ang pinipili niya. At habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang mga dare at mas magiging mahirap din ang mga tanong. Truth or dare, Meha? Nakangising tanong ni Sophie. Truth. Sinong first kiss mo? Wala pa. Napataas ang kilay ni Sophie. Imposible. Hindi huwag kang maniwala. Ang ganda mo pero bakit wala ka mang first kiss? Biglang tanong ni Gian. Required na ba dapat na nahalikan ka kapag maganda ka? Di naman sa ganoon. Okay. Ituloy ng laro. Ramdam ni Mehang pagsulyap sa kanya ni Gian habang patuloy sila sa paglalaro. Maya-maya lang ay tumapat ang bote sa binata at bigla na lang tumayo si Sophie habang nakaturo dito. Isang nakakalokong ngisi ang umukit sa labi nito habang titig na titig siya kay Gian. Truth or dare? Dare. I dare you to kiss Meha. Ano? Napatayo ang dalaga at dali-daling lumapit sa kanyang kaibigan. Bakit naman ako? Pwede bang iba na lang? Wala namang masama kung hahalikan ka niya, girl. Wala ka pang first kiss, diba? O di si Gian na yon. Hindi ka nalugi dyan. Hindi naman yun ang pinupunto ko eh. Huwag ka nang magreklamo kung hindi ka papayag, paparusahan ka. Napangwi si Meha. O di mas pagugustuhin ko na lang na parusahan, no? Okay, sinabi mo yan eh. Tinalikuran ni Sophie ang dalaga at agad na lumapit kay Gian. Paparusahan na lang daw siya kaysa halikan mo. Teka, ano nga ulit yung parusa? Body shot. Lumapit si Gian sa dalaga at may hawak na isang baso ng alak. Ilagay mo yung lime sa bibig mo. Pagkatapos ay mahiga ka na sa buhanginan. Sige. Sunod-sunod na napalunok si Meha habang sinusunod ang bawat utos ng binata sa kanya. Nang makahiga siya sa buhanginan, ay agad siyang kumagat sa lime na binigay ni Gian. Maya-maya lang, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa tiyan, paakyat sa dibdib at liig niya. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang mapagtanto niyang binuhusan pala ni Gian ng alak ang katawan niya. Teka, anong ginagawa mo? Tarantang bulalas ni Meha. Eto ang parusa mo. Stay still, huwag kang gagalaw. Halos magkarambola ang dibdib ng dalaga dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Agad namang kumilos si Gian at lumuhod sa tabi nito. Mariing napapikit si Meha nang maramdaman niya ang mainit at malambot na labi ng binata sa tiyan niya. Maya-maya lang naramdaman niya ang dila nito na naglalakbay na sa tiyan papunta sa pagitan ng matambok niyang dibdib. Hanggang sa makarating ito sa leeg niya. Hindi nagtagal ay lumapat ang labi ng binata sa labi ng dalaga nang kukuhanin niya ang lime sa bibig ni Meha. Walang ibang nagawa si Meha kundi ang mapapikit sa buong sandali na ginagawa yun ni Gian sa katawan niya. Hindi maipaliwanag na sensasyon ang bumalot sa sistema niya dahil doon. Okay na. Pwede ka nang magmulat ng mga mata.
Biglang sambit ni Gian. Ha? Tapos na? Oo, tapos na. Sorry kung nabigla ka. Ayos lang. Tumayo na ang binata pagkatapos ay inilahad ang kamay niya kay Meha. Inabot naman yun ng dalaga at tinulungan siya ni Gian na makatayo. Hindi pa rin kumakalma ang sistema ng dalaga dahil sa nangyari at batid niyang pulang-pula na ang mukha niya ng mga sandaling yon. Yun ang unang pagkakataon na may gumawa sa katawan niya ng ganon at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Gian. Oo. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba? Namumula ka kasi. Ayos lang talaga ako, promise. Napatungo si Meha ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatingin siya sa short ng binata. What? What? Ano yan? Ha? Bakit may nakaumbok dyan sa short mo? Nanlaki ang mga mata ni Gian. S- Sorry. Don't tell me. Agad na tinakpan ng binata ang bibig ni Meha. Huwag kang maingay please. Sorry na, hindi ko rin namalayan to eh. Matinding kahihiyan ang bumalot sa katawan ni Gian nang mapagtanto niyang tumayo pa lang alaga niya dahil sa body shot na ginawa niya kay Meha kanina. Ramdam niyang pagbilis ng tibok ng puso niya pati na rin ang pag-init ng buong katawan niya. Please, huwag kang mag-ingay, okay? Dahan-dahang inalis ni Gian ang kamay niyang nakatakip sa bibig ng dalaga. Hindi ko sinasadya. Tinigasan ka? What? Yung bibig mo naman. Wala man lang preno. Ay, sorry. I mean, bakit? Paano? Hindi ko rin alam, okay? Ang mabuti pa, punta na lang ako dun sa kwarto ko. Pasensya ka na ulit ha. Napamaang na lang si Meha habang pinanonood niyang maglakad palayo ang binata. Napakagat pa siya sa pang-ibabang labi niya nang muli niyang maalala kung gaano kalaki ang umbok sa shorts ni Gian. Maya-maya lang ay lumapit si Sophie sa kaibigan niya at tinapik niya pa ito sa balikat dahil nakatulala ito. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Nasaan si Gian? Bakit umalis yun, ha? Mayroon daw siyang aasikasuhin eh. Oh, bakit nakatulala ka? Hindi ka makaget over sa body shot niyo ni Gian, oh. Ay, baliw ka, hindi ah. Sus, huwag ka na mag-deny. Kahit ako mababaliw kapag ginawa sa akin ni Gian yun eh. Hindi nga kasi. Nag-asaran pa ang magkaibigan bago sila nagpatuloy sa pakikipaglaro sa mga taong naiwan sa pwesto nila. Sa paglalim ng gabi ay unti-unti nang nag-alisa ng mga kalaro ni na Meha at Sophie at nang makaramdam sila ng pagod ay napagdesisyonan na rin nilang pumunta sa kanilang kwarto. Kahit nakahiga na at nakatulala ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Meha ang nangyari kanina. Nagdudulot yun ng kakaibang sensasyon sa katawan niya sa tuwing maaalala niya kung gaano kainit ang labi at dila ni Gian. Hoy, te, saan ka naman pupunta? Biglang tanong ni Sophie nang mapansin niya ang pagbangon ng dalaga. Um, Magpapahangin lang sa labas. Hindi kasi ako makatulog eh. Okay, huwag kang masyadong lumayo ha. Oo, dito lang ako sa baba. Napagdesisyonan ni Meha na maglakad-lakad sa dalampasigan. May ilang mga bakasyonista pa naman siyang nakikita at maaliwalas din ang simoy ng hangin dito. Malalim na ang naging pag-iisip niya nang maupo siya sa buhanginan at tumitig sa mga bituin sa langit. Maya-maya lang ay napaigtad siya ng gulat nang biglang may maupo sa tabi niya. Gian? Aligagang bulalas ni Miha. Ang ginagawa mo rito? Ba't mag-isa ka lang? Nagpapahangin lang. Sinundan mo ba ako rito? Nakita kasi kita naglalakad ng mag-isa, kaya sinundan kita. Di ligtas dito pag gabi na. Hindi naman ako lalayo. Kahit na, makakabuti kung may kasama ka. Pero okay lang ba sa'yo? Samahan kita. Hmm, sige lang. Saglit pang napatitig si Meha sa binata ngunit mabilis din siyang nag-iwas dahil naalala niya ang nangyari kanina. Muli na namang nagkarambola ang dibdib niya dahil sa alaalang yon. Unti-unti na namang nababalot ng init ang katawan niya at kahit na anong pagpapakalma sa sarili ang gawin niya, ay bigo siya. Gusto ko palang humingi ng pasensya doon sa nangyari kanina. Biglang sambit ni Gian. Ha? Tungkol doon sa nakita mo.
pati na rin do'n sa body shot. Ah, ano ka ba, ayos lang 'yun 'no, wala 'yun. Pero aaminin ko, hindi mawala sa isip ko ang nangyari kanina. Napatingin si Meha sa binata. Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin sa mga labi ko ang init ng katawan mo, Meha. Pero hindi ko alam kung bakit ganito at kung paano. Pero parang akong mababaliw dahil nararamdaman at naiisip ko 'to. Napasabunot na lang si Gian sa sarili. Ngayon lang 'to nangyari sa akin. Di ko inaasahan dito pa talaga. Wait lang, hindi ko maintindihan. Bakit mo 'to sinasabi sa akin? Gusto kong malaman mo na may ganito kang epekto sa akin, Meha. Alam ko na bigla ka sa nangyari kanina at merong epekto sa'yo yun. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na meron ding epekto yun sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayos lang yun. Nilingon ni Gian ang dalaga at diretso niya itong tinitigan. Paano kung sabihin ko sa'yo na kung sa akin big deal yun? Big deal? Bakit naman? Ikaw lang nag-iisang babae na nakapagparamdam sa akin ng ganito, Meha. Ikaw lang din naman ng nag-iisang lalaki na nakagawa sa akin ng gano'n eh. Umiling ang binata. Hindi mo ako naiintindihan eh. Di kung gano'n ipaintindi mo sa akin. Pakiramdam ko kasi, type kita. Ha? Type kita, sabi ko. Joke ba yan? Kanina lang tayo nagkakilala eh. Ano magagawa ko kung may nararamdaman ako sa'yo? Huwag mo sabihin sa akin na baliwala lang sa'yo itong mga nangyari kanina. Hindi naman sa ganun. Parang ang bilis lang kasi. Kung nagugulat ka, mas nagugulat ako. Hindi ko alam na mangyayari din sa akin to, no? Hindi ko alam na pwede ko palang maramdaman to. Anong gagawin ko? Wala. Hindi mo naman to kasalanan eh. Umayos ng upo si Gian at ibinalik ang tingin sa karagatan. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko rito. Huminga ng malalim si Meha. Aaminin kong hindi mawala sa isip ko yung nangyari kanina. Parang may kakaibang epekto sa akin yun. Pero hindi ko rin talaga maipaliwanag kung ano nararamdaman ko ngayon eh. Gusto mo bang patunayan natin kung may nararamdaman tayo para sa isa't isa? Anong ibig mong sabihin? Alamin natin kung type natin ang isa't isa. Paano? Umarap ka sa akin. Kahit nag-aalinlangan ay sumunod si Meha sa utos ng binata. Napatitig siya sa mukha ni Gian. At doon niya napagtanto kung gaano kaamo at kagwapo ang itsura nito. Maya-maya lang, nanlaki ang mga mata niya nang marahang ilapit ng binatang mukha nito sa mukha niya. At bago pa man makalayo ang dalaga ay naglapat na ang kanilang mga labi. Ilang minuto ring nanatiling magkalapat ang kanilang mga labi bago sila lumayo sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Tanong ni Gian. Parang wala naman eh. Sigurado ka ba? Oo, wala naman ako ibang naramdaman. Okay, isa pa. Ha? Muli na namang naglapat ang mga labi ni na Meha at Gian, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malalim na ang halik na yon. Hindi nagtagal ay naging mapusok na rin sila at nagsimula na nilang ibuka ang kanilang mga bibig. Ang mga kamay nila ay naglakbay na rin sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isa't isa at nang maubusan ng hangin ay saka lamang sila bumitaw sa pagkakahalik. Ngunit nanatili pa ring magkalapat ang kanilang katawan. Alam mo, sa tingin ko, dapat na natin itong itigil. Wala sa sariling sambit ni Meha. Sigurado ka. Wala naman akong balak na pilitin ka eh. Ang mabuti pa, bumalik na. No. What do you mean? Hindi sumagot si Meha bagkus sa hinaplos niya ang pisngi ng binata saka muli itong hinalikan. Unti-unti nang nilamon ng init ang katawan nilang dalawa. Namalaya na lang ng dalaga na nakapatong na pala siya kay Gian habang patuloy silang naghahalikan. Sa ilalim ng mainit na sandali, sa pagitan nilang dalawa, ay isa-isa na rin nilang hinuhubad ang mga suot nila. Teka lang, baka may makakita sa atin dito. Pagpigil ni Meha sa binata. Wala nang tao sa paligid, madilim na rin naman dito eh. Wala makakakita sa atin dito. Ha? Paano ka nakakasigurado? Huminga ng malalim si Gian. Okay, sige. Doon na lang tayo sa kwarto ko. Ha? Napamaang na lamang ang dalaga ng hilahin na siya ni Gian. May kaba man siyang nararamdaman. Mas lamang ang pagkasabik na bumabalot sa kanyang sistema.
At nang makarating sa kwarto ng binatay agad nilang sinunggaban ang labi ng isa't isa bago pa man sila makalapit sa kamay nagkahubaran na. Sigurado ka na ba rito? "S- Siguro? Bakit parang nagdadalawang isip ka pa? Hindi naman sa ganun. Napatungo si Meha at doon nakita na nakatayo ng malaking hotdog. Kinakabahan lang ako. Ang laki naman kasi niyan eh. Tapos first time ko pa. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, okay? Basta sabihin mo lang sa akin kapag dapat na akong huminto o kapag nasasaktan ka, okay? Sige. Nabalot ng init ang buong kwarto ni Gian dahil sa paghahalikan nilang dalawa ni Meha. Pinipilit pa nilang wag makagawa ng ingay ngunit nabigo sila. Umugong ang impit na ungol at pagdaing nila habang unti-unting pinapasok ng binata ang pintuan patungo sa tagumpay. Halos bumao naman ang kuko ni Meha sa likod ni Gian dahil sa kakaibang sakit at hapdi na kanyang nararamdaman. Hindi na namalayan ng dalaga kung ilang oras na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin ang mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Kung kanina dahan-dahan ang bawat kilos ni Gian, ay nababalot na ng sakit ang dalaga. Ngayon naman, hindi na maipaliwanag na sensasyon nang bumabalot sa kanilang dalawa hanggang sa marating nila ang rurok ng tagumpay. Ayos ka lang ba? Halos pabulong na tanong ni Gian. Oo. Wait, lilinisan kita para makatulog at makapagpahinga ka na. Ha? Hindi ako pwedeng matulog dito Kaya mo pa bang bumalik sa room niyo? Hindi ko alam. Kung mabuti pa dito ka na matulog. Gumising ka na lang ng maaga para makabalik ka agad sa room mo mamaya. Bagaman ay nag-aalinlangan, pumayag na lang si Meha. Ramdam na rin kasi niya ang pagod sa kanyang katawan dahil sa ginawa nila ni Gian. Pinanood niya ang binata na punasan at linisin ang katawan niya. Dinalhan din siya nito ng bagong damit at tinulungan na magsuot. Nang tuluyang makaramdam ng antok ay magkayakap silang natulog habang nakaukit ang ngiti sa kani-kanilang mga labi. Katulad ng inaasahan, inulan ng mga tanong si Meha mula kay Sophie. Ngunit hindi niya na nagawang magpaliwanag dahil kailangan na nilang umuwi. Ilang araw na ngang nakakalipas ngunit kinukulit pa rin siya nito. Nagdadahilan nga lang pang dalaga dahil hindi pa niya alam kung dapat niya ba nang sabihin sa kaibigan ang nangyari sa kanila ni Gian. Hoy, Meha, hanggang kailan mo balak iwasan ang mga tanong ko ha? Naiinis na singhal ni Sophie sa kaibigan. Hindi naman kasi importante ang mga tanong mo. Tingnan mo ang dami ko pang aasikasuhin. Kahit na, wala namang mga customers Kapag sinagot ko ang isang tanong mo, masusundan at masusundan yan hanggang sa humaba pa to ng humaba. Ang simple lang naman ng tanong ko, Meha Saan ka natulog nung last night natin dun sa resort? Magdamag kang wala sa kwarto natin at umaga ka nung bumalik. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi nga ako natulog. Tumambay ako dun sa labas. Tumayo ang dalaga at akmang pupunta sa kusina nang bigla siyang matigilan. Gian, anong ginagawa mo rito? I've been looking for you. Dito lang pala kita mahanap. Ha? Ako? Hinahanap mo ko? Oo, nagising na lang kasi ako noon wala ka na eh. Hindi ka man lang, hindi ko man lang nahingi ang number o address mo. Dali-daling nilapitan ng dalaga si Gian. Shh, huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng kaibigan ko. Di kung ganun hindi mo pa rin para sinasabi sa kanya. Hindi pa. Oh, okay, sorry. Ano bang ginagawa mo rito? Napag-alaman ko kasi na ikaw ang may-ari ng restaurant na to. Hinahanap din talaga kita kaya nagpunta na ako rito agad. Bakit mo ko hinahanap? Ewan ko. Pagkatapos na nangyari sa atin, pakaramdam ko dapat magkaroon pa tayo ng komunikasyon. Meha? Wait, sino yung kausap mo? Halos tumakbo na si Sophie palapit sa kaibigan niya. Gian? Anong ginagawa mo rito? Bumibisita lang. Bumisita? I mean, para kumain? Bakit magkausap kayo ni Meha? Para mag-order. Napairap na lang ang dalaga at saka itinulak ang kaibigan niya. Ang dami mong tanong, nakakaabala ka na. Ako nang bahala sa order niya. Mabuti na lang at hindi na nangulit pa at nag-usisa pa si Sophie. Kaya naman nakahinga na ng maluwag si Meha. Sa kabila nun, hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya sa muli nilang pagkikita ni Gian. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang mga sandaling magkasama silang dalawa nung gabing may nangyari sa kanila. Anong order mo? Wala sa sariling tanong ng dalaga. Anong bestseller niyo rito? Gusto ko kasing masubukan.
Okay, ihahanda ako na. Hihintayin kita. Nagsalubong pa ang mga kilay ni Meha dahil sa pagtataka. Hindi niya malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng binata sa binitawan nitong mga kataga. Lutang tuloy siya habang inaasikaso ang order ni Gian. At hanggang sa matapos niya at madala niya sa mesa kung saan ang binata, ay wala pa rin siya sa wisyo. Pwede ba kita makausap? Pigil ni Gian sa pag-alis ng dalaga. Nasa trabaho pa ako eh. Wala pa naman masyadong customer eh. Isa pa, di ba't ikaw naman ang may-ari nito? Importante ba ang pag-uusapan natin? Di ko alam. Huminga ng malalim si Meha bago siya naupo. Okay, anong pag-uusapan natin? Kumusta ka? Okay naman. Pwede ko ba makuha yung number mo? Bakit? Para matawagan kita at ma-text. Bakit mo naman gagawin yan? Di ko rin alam eh. Gian, ano ba talagang habol mo sa akin? Napatungo ang binata. Di ko rin alam. Ganito na lang, okay? Kung ano man yung nangyari sa atin dun sa resort, kalimutan na lang natin, ha? Magpatuloy na lang tayo sa mga buhay natin na parang walang nangyari. Na parang hindi tayo nagkakilala, ganon. Pero, hindi ko alam kung anong pakay o intensyon mo sa akin, Gian. Hindi ako maaring magtiwala sa'yo. Dahil kahit ikaw, hindi mo alam sa sarili mo kung ano ba talagang gusto mo sa akin eh. Mahirap sumugal sa isang taong wala rin namang kasiguraduhan. Hindi naman pwedeng kalimutan na lang natin basta-basta yung nangyari sa atin, Meha. Kaya ko. At kaya mo rin gawin yon. Tumayo ang dalaga ngunit hindi siya agad naglakad paalis. Tiningnan niya pang maigi ang mukha ng binata bago siya bumuntong hininga. Hanggat hindi ka nakakasigurado sa nararamdaman mo o naiisip mo, mas makakabuti kung di mo na tayo magkikita o mag-uusap. Hmm? Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot pa ang dalaga, bagkus ay naglakad na siya paalis. Naiwang nakamaang si Gian sa kanyang pwesto habang pinapanood ang paglayo sa kanya ni Meha. Sa kabila ng mga sinabi ng dalaga, mas lalo lamang siyang naguluhan sa nararamdaman niya. Hindi niya tuloy malaman kung tama ba ang ginagawa niya o hindi. Sa kabilang banda naman, inabala na lang ni Meha ang kanyang sarili sa pag-aasikaso ng mga dumarating na mga customers. Sakto rin dahil dumadagsa ng mga tao, kaya kahit papano natuon sa iba ang atensyon niya. Nang sumapit ang hapon, ay hindi palang nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga ang dalaga, ngunit agad naman siyang nilapitan ng kaibigan niya. Anong pinag-uusapan niyo ni Gian kanina? Seryosong tanong ni Sophie. Huwag kang magkakaila at huwag mo ring balaking takasan ng tanong ko. Sumagot ka na lang para matapos na to. Hindi ko rin kasi alam talaga kung ano ba yung pinag-usapan namin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nangamusta lang naman siya. Tinanong ko kung anong pakay niya sa akin pero hindi niya masagot. Tinatanong pa ba yun? Baka naman type ka niya kaya kanya pinuntahan dito. Ewan ko. Hanggat walang kasiguraduhan sa nararamdaman niya ang lalaking yun, mahirapan akong magtiwala sa kanya. Ano ka ba naman, Meha? Si Gian na yun, oh. Mayaman, gwapo, hot, masarap. Hindi ka nalugi doon kapag naging boyfriend mo yun. Wala akong pakialam, Sophie, ah. Kahit pa sabihin nating mayaman o gwapo o hot siya, paano naman ako makakasigurado na magkakatuluyan nga kaming dalawa? Samantalang kahit siya, hindi niya nga malaman sa sarili niya kung ano ba talagang nararamdaman niya sa akin. Wait, napag-uusapan niyo nang tungkol dyan? Oo. Simula pa lang nilinaw ko na agad sa lahat sa kanya. Kung ganun, type ka nga niya? Ewan ko, hindi ako sigurado. Ikaw, type mo siya? Kahit sino naman sigurong babae, mahuhulog at magkakagusto kay Gian. Ano ka ba? Ang problema lang talaga, hindi mo masisigurado kung magugustuhan ka rin niya. So, posible na magkagusto ka sa kanya? Parang gano'n na nga. Di bigyan mo na lang ng panahon si Gian, te. Baka naman natutorpe lang yun. Hindi ko naman siya minamadali at mas lalong hindi naman ako naghihintay. Ay sus, wag ka nga, ha? Kahit na sinong babae, aasa na magustuhan siya ni Gian, no? Napairap ang dalaga. Ewan ko sa'yo. Lumipas pa ang mga araw at naging madalas ang pagbisita ni Gian sa restaurant ng dalaga. Imbis na mas magkaroon ng pagkakataon para makapag-usap, hindi siya pinapansin ni Meha dahil abala lamang ito sa trabaho. Hindi naman tumigil ang binata sa pagpunta sa restaurant kahit hindi pa rin niya mawari kung ano ang dahilan at ginagawa niya yun. Meha, tingnan mo. Aligagang bulalas ni Sophie pagkatapos ay tumuro sa kung saan.
Si Gian yun, di ba? Tingnan mo, may kasamang babae. Ha? Saan? Ayun oh. Sinundan ni Meha ang direksyon na tinuturo ng kaibigan. Oo nga no, si Gian nga yun. Sino naman kaya ang kasama niyang babae? Grabe namang makadikit si ate. Malay ko. Oo, anong pag-iinartiyan ha? Bakit bigla kang nagsusungit dyan? Ha? Ano sinasabi mo? Hindi ako nagsusungit, no? Sus, nagsiselos ka no? Bakit naman ako magsiselos, aber? Malay ko, baka mamaya may gusto ka na pala kay Gian tapos nakita mo siya ngayon na may kasamang ibang babae, ganun. Di mangyayari yan. Inirapan na lang ni Meha ang kaibigan bago siya naunang maglakad. Palihim pa niyang sinulyapan ang direksyon kung saan niya nakita si Gian na may kasamang ibang babae. Kitang-kita niya kung paanong pumulupot sa braso ng binatang babaeng kasama nito at parang masaya pa silang nag-uusap. May kung anong inis na naramdaman si Meha dahil sa nakikita niya, kaya naman mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Hoy, Meha, sandali lang, hintayin mo ko. Bilisan mo maglakad kung gusto mo makasabay sa akin. Halos hingali na si Sophie para makahabol sa dalaga. Ano bang problema mo? Bakit parang ang init naman ata ng ulo mo? Wala akong problema, okay? Gusto ko lang makauwi agad. Baka naman hindi mo lang matim na makita si Gian na may kasamang ibang babae. Wala akong alam sa sinasabi mo at mas lalong wala akong pakialam kahit sinong kasama ng Gia na yan. Sus, huwag ka nang mag-deny, te. Ako lang to, kaibigan mo. Bigla na lang inakbayan ni Sophie ang dalaga. Wala namang masama kung sasabihin mo sa akin na may gusto ka na kay Gian at nagsiselos ka na dahil sa nakita mo kanina. Ang kulit mo naman eh. Kukulitin talaga kita ng kukulitin hanggat hindi ka nagsasabi sa akin. Okay, fine. Pero hindi rito. Okay. Halos kalad ka rin na ni Sophie ang kaibigan niya papunta sa parking lot ng mall. Siya na rin ang nagpresenta para magmaneho kaya naman walang ibang nagawa pa si Meha. Tahimik lang naman ang biyahe nila ngunit walang kaalam-alam ang dalaga kung saan siya dadalhin ng kaibigan. Nagulat na lamang siya nang makitang ang restaurant sa harap niya. Saka bumaba na si Sophie. Halika na, dito na lang tayo mag-usap. Napairap si Meha. Ay Diyos ko, pagdating talaga sa chismis, ang bilis mong kumilos. Oo naman, ang tagal-tagal na kitang kinukulit dito eh. O basta ipangako mo sa akin na hindi mo ko asarin ha. Oo, promise yan. Kailan ba kita inasar? Palagi. Natawa si Sophie at sakto namang bumaba na rin sa kotse ang dalaga. Sabay silang naglakad papunta sa restaurant at nang makapasok ay naghanap agad sila ng bakanting pwesto. Nagsimulang magkwento si Meha habang tahimik na nakikinig ang kaibigan niya. Sinabi na ng dalagang lahat simula sa resort hanggang sa muling pagkikita nila ni Gian dito sa restaurant. Wait, may nangyari sa inyo? Gulat na bulalas ni Sophie. Oo nga, pwede ba huwag mo nang ilakas yung boses mo? Ay, sorry, nagulat lang kasi ako eh. Isa nga yan sa mga problema, di ba? May nangyari sa amin nun. Pagkatapos nagpupunta siya rito sa restaurant pero hindi pa rin niya mawari sa sarili niya kung ano ba talagang pakay niya sa akin. Hindi ba sinabi niyang type ka niya? Oo, pero hindi pa rin naman niya yung sigurado eh. Napakamot ng batok si Sophie. Naglalakad na mixed signal pa lang lalaking yun? Sinabi mo pa. Gulong-gulo na nga ako eh dahil hindi ko malaman kung ano ang dapat na maramdaman ko para sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung paano ako magre-react sa mga ginagawa at sinasabi niya eh. Baka naman kasi nahihiya lang siyang aminin sa yung nararamdaman niya? Imposible. Nagagawa niya ngang sabihan ako ng kung ano-ano, di ba? Gamit niya mga mabubulaklak na salita pa eh. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa'yo, Meha. Huminga ng malalim ang dalaga. Sabihin na lang natin na nahuhulog na ata ako sa kanya. Bakit parang hindi ka pa rin sigurado? Pagkatapos nung nakita ko kanina, parang gusto ko na nga lang pigilan ang nararamdaman ko eh. Malay mo naman, may ibang dahilan kung bakit kasama ni Gian ang babaeng yun. Ayoko manghula ng mga bagay-bagay lalo na pagdating sa nararamdaman niya, Sophie. Kung hindi niya kayang sabihin sa akin ng diretso ang pakay niya sa akin, hindi ko rin nahayaan na mapalapit at mahulog ako sa kanya, no? Kung sa bagay, mahirap nga namang sumugal sa taong walang kasiguraduhan ng nararamdaman para sa'yo. Maaring na ipapakita nga niyang interesado siya sa'yo pero mas matatahimik ka pa rin kapag magsasabi siya ng diretso sa'yo, di ba? Exactly. Ang tagal na niyang pabalik-balik dito sa restaurant at ang tagal-tagal na ako naghihintay na sabihin niya sa akin kung talaga bang may pakay siya sa akin pero wala. Parang ang hirap-hirap na para sa kanyang sabihin yun.
Bigyan mo na lang muna siya ng panahon. Siguraduhin mo lang na mag-iingat ka, ha? Ano pa nga ba? Nagpatuloy sa pag-uusap ang magkaibigan at mas naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Kahit na papano guminhawa naman ang pakiramdam ni Meha dahil meron na siyang nasasabihan ng mga agam-agam niya. Sa mga nakalipas na araw at linggo kasi ay paalala ng paalala ang gumugulo sa kanyang puso at isip. At ang pakiusap niya kay Sophie ay naging malaking tulong para sa kanya. Sa kabila ng banda naman, ilang araw na mula ng huling beses na pumunta sa restaurant si Gian. Pagkatapos kasi nung naging pag-uusap nila ni Meha, napaisip siya ng maigi doon. Doon na rin siya naging desidido at nagkaroon ng ideya kung paano niya masasabi at maamin ang tunay niyang nararamdaman. Para saan ba talaga lahat ng to, Gian? May nililigawan ka na? Nangaasar na tanong ni Carl na kanyang kaibigan. Wala pre. Ha? Kung wala bakit naghahanda ka ng ganito? May susorpresahin lang. Sino naman ang maswerteng babae na nakabihag sa'yo? I would be the happiest kung ako ang babaeng yun. Biglang singit ni Mina sa usapan ng magkaibigan. Kaso nga nandito ka, di ba? Ibig sabihin hindi ikaw ang susorpresahin niya. Napangiwi ang babae. Alam mo kahit kailan basag trip ka talaga, Carl. Tulungan niyo na lang kaya ako. Huwag na kayo masyadong maraming tanong. Ilang araw din itong pinag-isipan ni Gian at humingi pa siya ng tulong sa matalik niyang kaibigan at sa sekretarya niyang si Mina. Dahil kasi sa mga sinabi ni Meha noon ay parang nagising ang binata at nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Bagaman puno ng pag-aalinlangan ng bawat paglapit at pakikipag-usap niya kay Meha, hindi naman nagbago ang pagtingin niya para dito. Alam mo, sir, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mo pang daanin sa ganto-ganto ang pag-amin sa isang babae. Biglang sambit ni Mina. Pwede mo naman kasing sabihin ng diretso na gusto mo siya pagkatapos higayin mo siyang mag-date. Pwede naman ng ganun eh. Madaling sabihin para sa'yo yan dahil hindi naman ikaw ang gagawa eh. Hindi pa ba alam ng sekretarya mo pre? Nangunot ang noo ng babae. Ha? Ang alin? Ang dahilan kung bakit takot na takot umamin sa kahit sinong babae yung si Gian. Shara pare. Wait, may dahilan kung bakit ka natutorpe? Oo naman, mamaya samahan mo akong kumain sa labas, ikukwento ko sa'yo lahat. I said shut up. Huwag niyo nang pag-uusapan ng tungkol sa nakaraan ko. Masyado ka namang mainit pare, nagbibiro lang ako eh. Inakbayan ni Carl ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, nakasuporta ako sa'yo, okay? Alam ko naman yon, pero hindi ibig sabihin nun pagtitripan mo na ako ha. Di kita pinagtitripan ha. Whatever. Itinoon na lang ni Gian ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga dekorasyong inilagay niya sa paligid. Kahit siya hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naisip niya pang gawin ito. Ang tanging hangad lang naman niya ay maipakita at maiparamdam kay Meha ang sinseridad niya pati na rin ang pagiging seryoso niya patungkol sa nararamdaman niya para sa dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagkaroon na ulit ng pagkakataon si Gian na muling bumisita sa restaurant ni Meha. Laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang iniiwasan siya ng dalaga. Labis tuloy ang kanyang pagtataka ngunit hindi naman niya ito makausap dahil nga agad itong lumalayo sa kanya. Excuse me, ikaw yung kaibigan ni Meha, di ba? Nag-aalinlangan na sambit ni Gian. Natatandaan mo ba ako? Ako si Gian, yung nakalaro niyo dun sa resort? Oo naman. Natatandaan kita, kilalang kilala rin kita eh. I see. May problema ba? May kailangan ka? Ano kasi, napakamot sa batok ang binata pagkatapos ay isa ka napaayos ng upo. Gusto ko kasi sanang makausap si Meha pero parang iniiwasan niya ako. Napansin mo? Congrats! Teka, may nagawa ba akong mali? Ewan ko. May ginawa ka bang mali? Hindi ko rin nga alam. Bakit akong tinatanong mo? Kung may ginawa kang mali, ikaw ang unang makakaalam nun, di ba? Unless, balak mong magmaang-maangan. Mas lalo lamang naguluhan si Gian dahil sa sinabi ng babae. Napasapo na lang siya sa kanyang batok bago siya sunod-sunod na bumuntong hininga. Pwede bang sabihin mo na lang kay Meha na gusto ko siyang makausap? Kahit saglit lang. Bakit hindi ikaw magsabi sa kanya? Che, Pero wala akong balak na makisali sa problema niyong dalawa, okay? Kung may kailangan ka sa kanya, di sa kanya mo sabihin.
Napamaang na lamang ang binata nang maglakad na paalis si Sophie. Sunod-sunod na katanungan tuloy ang pumasok sa kanyang isip dahil sa mga nangyari. Imbis na umalis, nanatili na lang si Gian sa restaurant at hinintay niyang kumonte ang mga customers hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na malapitan si Meha. Meha, hindi pa natatapos ni Gian ang sasabihin, agad na tumalikod ang dalaga. Teka lang, sandali. Meha, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Gian. Meron. Alam kong meron. Kung wala tayong dapat pag-usapan, bakit mo ko iniiwasan? May nagawa ba akong mali? Hindi kita iniiwasan, okay? Busy ako. Wala nang customer kaya hindi ka na busy. Kausapin mo naman ako, please. Kinakausap na nga kita, di ba? Hindi pa ba ito sapat? I mean, yung tayong dalawa lang. Tumingin sa paligid si Meha. Tayong dalawa lang naman ang nandito ah. Bakit ba ganyan ka? Ano bang problema? Gian, walang problema. Pwede bang tigilan mo na muna ako? Dahil marami akong dapat gawin. Pero, Sir Gian, naku, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Malakas na sigaw ni Mina habang tumatakbo palapit sa boss niya. Okay na po ang lahat, sir. Nakahanda na po pati. Shh, huwag kang maingay. Mukhang may kailangan ka na rin gawin. Alis na ako. Paalam ni Meha, saka siya dali-daling umalis. Hindi maipaliwanag na inis ang nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling yon. Ang babaeng dumating kasi ang babaeng nakita nila ni Sophie noon na kasama ni Gian. Mula namang nagbuyos ang inggit at inis sa dibdib ni Meha at kahit siya'y hindi magawang ikalma ang sarili niya. Hoy, Meha! Hindi ba siya yung babaeng kasama ni Gian nung nakaraan nung nakita natin siya sa mall? Nag-uusisang tanong ni Sophie. Ano nang ginagawa niya dito? Dito pa talaga nila naisip magharutan? Ang lakas talaga ng loob ng lalaking yan. Pabayaan mo na sila. Ano? Wala ka man lang gagawin? Ano naman ang gusto mong gawin ko? Nagsiselos ka, di ba? Pagkakataon mo na to para linawin ang lahat. Hindi ako magsasayang ng oras para sa ganyang bagay, Sophie. Bahala sila sa mga buhay nila. Kung ano man naman gusto nilang gawin. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Pilit na inabala ni Meha ang kanyang sarili ngunit hindi pa rin talaga niya mapigilang mapasulyap sa pwesto ni Gian at ng babaeng kasama nito. Mas lalo tuloy umuusbong ang selos niya lalo pat nakita niyang masayang binata na kausap ang babae. Hindi na tuloy namalayan ng dalagang mga ginagawa niya hanggang sa masagi niya ang patong-patong ng mga tasa sa tabi, dahilan para mahulog at mabasag ang mga ito sa sahig. Meha! Nag-aalalang bulalas ni Gian pagkatapos ay dali-daling nilapitan ng dalaga. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Let me take a look. Kinuha ni Gian ang kamay ng dalaga at sinuri ito. Dumudugo ang paa mo. Ayos lang, maliit na sugat lang yan. No, dadaling kita sa ospital. Ano? Ay hindi na ha, kaya ko nang gamutin to. Huwag ka na makulit, Meha. Baka mamaya may infeksyon pa yan eh. Normal lang para sa akin na magkaroon ng ganitong sugat. Kaya alam ko nang gagawin dito, okay? Kahit na, dadaling kita sa ospital para makasigurado tayo. Ay, ang kulit naman. Bakit ba nag-aaksaya ka pa ng oras sa akin, ha? Hindi ba't busy ka makipaglandian doon sa babaeng kasama mo? Makipag... ano? Ako? Nakikipaglandian? Oh, bakit mali ba ako? Sa restaurant ko pa talaga napili yung dalawa para magharutan, ha? Di kami naglalandian, Meha. Ano bang sinasabi mo? Umatras ang dalaga kasabay ng pagbawi ng kamay niya na hawak ni Gian. Hindi ako bulag, okay? Kitang-kita ko kung paano kayo maglandian at mas lalong kitang-kita ko rin kung gaano ka kasi nakasama at kausap siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kami naglalandian. Sir Gian, may problema ba? Bigla na lamang lumapit si Mina sa binata. Oh, hi. You must be Meha? Ako nga pala si Mina, ang sekretary ni Sir Gian. Wala akong pakialam. Mabilis na tumalikod ang dalaga saka hirap na hirap maglakad palayo. Bago pa siya tuluyang makapasok sa kusina, bigla na lang hinablot ni Gian ang braso, dahilan para mapatigil ito sa paglalakad. Gulat na gulat siyang nakapalingon sa binata. Nang hapitin ito ang braso niya, muntik pang magtama ang kanilang mukha dahil sa ginawa ni Gian. At ano ba? Bitawan mo nga ako! Inis na reklamo ng dalaga. Dadalhin kita sabi sa ospital eh. Bakit bang kulit-kulit mo? Ano bang pakialam mo, ha? Pwede bang pabayaan mo na lang ako? Pagtuunan mo na lang ng pansin yung babae mo. Babae ko? Wait, nagsiselos ka ba? Hinawi ni Meha ang kamay ng binata. At bakit naman ako magsiselos, Aber? Kung hindi ka nagsiselos, anong kinagagalit mo? At bakit ganyan ka makipag-usap sa akin, ha? Hindi ako nagsiselos, Gian. Wala akong pakialam kahit sino pong babaeng kasama mo. I see. Anong nangyayari dito? Biglang lumabas sa kusina si Sophie.
Meha? Ano nangyari sa paa mo? Bakit nagdudugo yan? Dadaling ko na siya sa ospital. Huwag na nga kasi. Tinapik ni Sophie ang balikat ng kanyang kaibigan. Sumama ka na. Huwag ka nang pakipot. Ha? Nanlaki ang mga mata niyang dalaga nang bigla siyang buhatin ni Gian. Teka lang, ibaba mo ako. Ano ba? Huwag ka na lang malikot. Kung ayaw mong mahulog ka. Ilang beses pang sinubukan ni Meha ang magpamiglas. Ngunit sa huli, wala rin siyang nagawa. Napasimangot na lamang siya nang ibaba siya ni Gian na sakto na sa harap na ng kotse nito. Labag man sa loob ng dalaga, sumakay na siya at hinayaang magmaneho ang binata papunta sa ospital. Hindi mo dapat iniwan sa restaurant yung babaeng kasama mo. Biglang sambit ni Meha. She'll be fine. Hindi mo rin ako dapat daling dito sa ospital dahil ayos na ako. Tinan mo nga yung paa mo. Hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Paano ako maniniwala sa'yo na ayos ka lang? Napangiwi ang dalaga. Katawan ko to. Siyempre ako makakaalam kung anong kalagayan nito. Stop being childish, Meha. Hindi na nakipagtalo pa ang dalaga at nanahimik na lang siya ulit. Nang makarating sa ospital, agad namang ginamot ng nurse ang sugat niya. Mas nahirapan pa nga siyang maglakad dahil binalutan ang benda ang paa nito. Pero hindi na rin naman siya nagreklamo. Inakay pa siya ni Gian pabalik sa kotse at naging tahimik ulit ang buong biyahe nila hanggang sa mapansin niyang iba na ang direksyong tinatahak. Teka nga, saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin? Hindi ito ang daan pabalik sa restaurant ko Nasugatan ka na't lahat, may bala ka pang bumalik sa restaurant mo. Magpahinga ka na lang muna. Hindi rin naman ito papunta sa bahay ko May pupuntahan tayo. Napataas ang kilay ni Meha. Akala ko ba gusto mong magpahinga ako tapos ngayon dadalhin mo naman ako sa kung saan? Huwag kang magalala, hindi ka naman mapapagod rito. Magpapahinga ka pa rin naman. Alam mo, magpasalamat ka talaga nangyari to kung hindi tatamaan ka talaga sa akin. Saglit na natahimik si Gian habang nakatuon lang siya sa pagmamaneho. Maya-maya lang, ilang beses siyang umubo hanggang sa bahagyang binagalan ng pagpapatakbo ng kotse. Sabihin mo nga sa akin, Meha, nagsiselos ka ba? Yung totoo Hindi ako nagsiselos. Bakit ako magsiselos? Wala namang nakakaselos. Wala akong pakialam kahit na may ibang babae ka pang kasama, no? Sino ba naman ako para magselos? Ano bang karapatan ko magselos? Napailing ang binata. Dami mo sinabi Halata nagsiselos ka nga. Kaya ba hindi ka na makapag-deny pa? Hindi nga ako sabi na... May gusto ka na ba sa akin? Hindi agad nakasagot si Meha. Gulat siyang napatingin sa binata kasabay ng unti-unting pagbilis ng tibok ng puso niya. At nang mga sandaling yun ay parang umurong ang dila niya. May gusto siyang sabihin, ngunit parang walang salita ang gustong lumabas sa bibig niya. Bago pa tuluyang makapagsalita ang dalagay, bigla nang huminto ang kotse. Napamaang siya nang makita ang lugar na pinuntahan nila. Teka, ano to? Bakit mo ako dinala rito? This is my surprise for you. Surprise? Para sa akin? Bakit? Basta, mamaya ko na sasabihin. Let's go. Naunang bumaba ng kotse si Gian, pagkatapos dali-dali siyang umikot papunta sa kabilang bahagi ng kotse para pagbuksan ng pinto ang dalaga. May kakaibang ngiti na nakaukit sa kanyang labi dahilan para magtaka si Meha. Gustuhin man niyang magtanong. Hindi naman niya magawa dahil naagaw ng magandang paligid ang atensyon niya. Ikaw bang may pakana neto? I mean, ikaw ang nakaisip na lagyan ng ganitong dekorasyon? Yes. Nagustuhan mo ba? Oo. Okay, that's good. Bakit mo nga ito ginawa? Inilibot ni Meha ang tingin niya sa paligid kung saan nagkaalat ang magagandang rosas. Meron pang mga lobo at kumikinang ng mga ilaw. Anong surprise naman to? Bakit may paganto-ganto kong naiisip? Come here. Ha? Saan? Basta, sumunod ka lang sa akin. Naunang naglakad si Gian kaya naman wala nang nagawang dalaga kundi sumunod sa kanya. Naroon pa rin ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Dahil sa nakikita niya, maya-maya lang ay natanaw niya ang isang mesa. Mga kandila sa ibabaw at mga bulaklak sa paligid. Bigla na lang ding humuni ang isang nakakabighaning tugtog. Pinaganda ko to ng ilang araw, Meha. Ang totoo niyan, si Mina ang tumulong sa akin para gawin to. Kasama ko pang isa kong kaibigan. Mina? Yung sekretarya mo? Yung babaeng kasama mo kanina sa restaurant? Yes. Kung ganon, kaya nakita namin kayo magkasama sa mall noon kasi may pinagpaplanuhan kayo. Nangunot ang noo ni Gian. Nakita niyo kami sa mall? Oo. Kaya ka nagselos?
Hindi nga kasi ako nagseselos. Hanggang ngayon naman, nagde-deny ka pa rin ba? Napairap si Meha. Oh, para saan ba kasi 'to? Kumain na muna tayo. Nagpahanda kasi ako ng pagkain para sa atin. Inalalayan ni Gian ng dalaga na maglakad palapit sa mesa hanggang sa makaupo ito. Kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin agad ha. Paano paano ka naman nakapaghanda ng pagkain sa ganitong lugar? Ngumisi ang binata. May kinausap akong tao. Sakto namang lumabas si Mina pati na rin si Carl na may daladalang mga tray ng pagkain. Nagulat na lang si Meha nang makita ang babae na akala niya'y naiwan kanina sa kanyang restaurant. Maya-maya lang isa-isang inilapag ang mga pagkain sa mesa. Kumindat pa si Mina sa binata pagkatapos ay sakang ngumiti kay Meha. See, sabi ko naman sa'yo may kinausap ako eh. Let's eat. Nag-effort ka pa talaga, ah. Sabi kasi ni Mina para makuha ang loob ng isang babae at maniwala ito sa sasabihin ko, kailangan ko magpakita na nag-e-effort ako. Sinabi niya 'yon? Akala ko ba nilalandi ka nun? Natawa si Gian. Hindi nga kasi kami naglalandian, imposibleng mangyari yun dahil magpinsan kaming dalawa. Magpinsan? Halos lamunin ng kahihiyan si Meha nang malaman ang katotohanan yun. Sorry. Ayos lang, wala namang problema. Naiintindihan ko naman na pinangunahan ka lang ng selos. Hindi nga kasi ako nagseselos, ano ba? Mas lalo namang natawang binata. Okay, sige, sinabi mo eh. Ang mabuti pa, magsimula na tayong kumain bago lumamig tong mga pinahanda ko. Kasabay ng pagkain nila ang pag-uusap. May kung anong kumikiliti sa dibdib ni Meha ng mga sandaling yon. Ngunit ayaw naman niyang pangunahan ang mga nangyayari. Kahit papano nawala na rin ang inis niya dahil nalaman niya na ang totoong namamagitan sa pagitan ni Mina at ni Gian. Habang tumatagal ang pag-uusap nilang dalawa, ay mas lalong nagiging seryoso ang pagiging usapan hanggang sa sabihin na ng binata ang isang katanungan na siyang nagpatigil kay Meha. Di mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Ha? Alin? May gusto ko ba sa akin, Meha? Parehong nag-echo sa tenga ng dalaga ang tanong ni Gian at ang ilang segundo pang napatulala. Dali-dali niyang kinuha ang isang baso ng tubig at agad na uminom. Ano ba namang klaseng tanong 'yan? Gusto ko lang malaman kung ano nararamdaman mo para sa akin. Kung ikaw ang tatanungin ko niyan, makakasagot ka ba? Oh, Ano? may gusto ako sa'yo, Meha. Matagal na. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Alam ko mahirap paniwalaan pero yun naman totoo eh. Alam, alam mo ayoko na magpaligoy-ligoy talaga. Ito talaga ang pakay ko sa'yo nung simula. Pero ngayon seryoso ako. At totoo na to. Pinaghandaan ko ang araw na to para sabihin sa'yo yung totoong nararamdaman ko. Meha, gusto kita. At gusto kong ligawan ka. Ako? Liligawan mo? Nagbibiro ka ba? Kung yun ang kinakailangan kong gawin para lang mapatunayan sa'yo yung totoong nararamdaman ko, gagawin ko. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi kita gusto? Imposible. Ngumisi si Gian sa kainabot ng kamay ng dalaga na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kung wala kang gusto sa akin, hindi ka magsiselos nung nakita mo akong may kasama. At sa tingin mo, sapat na basihan ng pagsiselos ko para makumpirma mo na may gusto ako sa'yo? Kung wala kang gusto sa akin, dapat hindi ka namumula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Meha sa kadali-daling napasapo sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Namumula? Uy, hindi ah. Hindi ako namumula. Nagpatuloy pa sa pag-aasaran ang dalawa bago sila muling kumain at halos sumabog ng dibdib ni Meha dahil sa sobrang kilig na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi naman kasi niya lubos akalain na gagawin ito ni Gian at aaminin ito sa kanya. Dahil sa buong akala niya ay natutorpe na ito at puro mixed signals lang ang ibibigay sa kanya. Pero totoong sinabi ko sa'yo, Meha, gusto nga kita. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na aminin sa'yo. At teka lang, wait. Buong akala ko puro mixed signals lang kasi ang ipapakita mo sa akin eh. Tapos ngayon bigla kang aamin. Mixed signals? Oo, may mga araw na pinapakita mong gusto mo nga ako. Tapos may mga araw naman na wala ka. Ang akala ko pinaglalaroan mo lang ako. Hindi ko magagawa sa'yo yan, ha? Yeah, right. Alam mo ba, ilang araw akong gulong-gulo kakaisip kung ano ba talaga ang pakay mo sa akin. Hindi ko nga malaman kung seryoso ka ba sa akin o hindi eh. Seryoso ako sa'yo, Meha. Ngayon seryosong-seryoso na ako. Alam kong kasalanan ko kung bakit ganyan ang iniisip mo. Pasensya ka na. Huminga ng malalim ang dalaga. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na hindi kita gusto? Na wala akong nararamdaman para sa'yo?
Ayos lang. Tatanggapin ko ang desisyon mo at wala naman akong balak na pilitin ka. Bigla na lang umisi si Gian. Kung totoo nga na wala kang nararamdaman para sa akin. Aba, masyado ka namang confident na may gusto nga rin ako sa'yo ah. Eh bakit di mo masabi? Sabihin mo lang kung wala o meron. Meron. Ano, masaya ka na? Okay na ba? Natawa na lamang ang binata dahil sa inesta ni Meha. Para kang batang nagko-confess sa crush niya. Ang kulit mo naman kasi, pinagtitripan mo pa ako ah. Nagtatanong lang ako, okay? Gusto ko lang marinig na ikaw mismo ang magsasabi. Nasabi ko na nga, di ba? Masaya ka na ba? Masayang masaya. Pinaghandaan mo pang lahat ng to para lang umamin sa akin. Oo nga, Pwede mo namang sabihin na lang sa akin ng diretso, no? eh di mas talong di ka naniwala. Tumayo si Gian saka lumapit sa pwesto ng dalaga. Nagustuhan mo ba talaga yung lugar? Oo nga, magandang ginawa mo rito. That's good. Di naman pala nasayang yung effort ko. Na-appreciate ko. Kahit maliliit na bagay, Gian. Ganun ba? O mabuti pa, umuwi na tayo. Ha? Agad? Oo, para makapagpahinga ka na, para makapaganda ka na sa panliligaw ko sa'yo. Ligaw? Wala ka namang sinabi na manliligaw ka. Sinasagot mo na ba ako? Oh, no way. Ano ka? Siniswerte? O edi maliligaw ako. Kahit gaano katagal, maghihintay ako, Meha. Hindi na napigilan ng dalaga ang kilig niya. Kaya naman napangiti na siya. Hindi rin kasi niya inaasahan na may ganitong kakulitan si Gian. Bukod ron, bawat salitang sinasabi nito, kumikiliti sa dibdib niya. Bago pa man tuluyang lumalim ang gabi na pagdesisyonan na rin nina Meha at Gian ang umuwi. Tinotoo nga ng binata ang sinabi niya na manliligaw siya dahil sa mga sumunod na araw, halos palagi siyang may dalang bulaklak tuwing pupunta siya sa restaurant ni Miha. Habang tumatagal, ay mas nakikilala nilang isa't isa at umiigting pang pagmamahalan nila. Ayan, sinasabi ko na nga ba't magkakatuluyan din kayong dalawa eh. Nakangising singhal ni Sophie sa kanyang kaibigan. Sino ba nagsabi na kami na? Ha? Hindi pa ba? Eh parang nga kayo mag-asawa eh. Naliligaw pa nga lang si Gian. Di naman kasi kami nagmamadali, no? Ay wow, uso pa ba yung ligaw? Eh, hindi naman pwedeng sagutin ko siya agad, no? Isa pa dahil sa panliligaw, din ko mas makikilala siya at makikilala namin ng isa't isa. Pwede naman kilalanin ng isa't isa nang hindi ka na nililigawan eh. Huwag kang ambasag trip, Sophie. Gusto ko lang naman makasigurado na tamang desisyong ginawa ko eh. Hindi naman ako hayok na hayok sa relasyon, no? Gusto kong i-enjoy ang pakaramdam na nililigawan. Oy, di ikaw na may manliligaw. Tinapik ng babae ang balikat ng kaibigan. Nalaman mo na bang dahilan kung bakit parang natutorpe yan sa'yo? Oo. Talaga? Mabuti naman pinaliwanag niya. Nagdadalawang isip daw kasi siyang umamin sa akin at itanong kung pwedeng manligaw dahil baka i-reject ko raw siya. Ganun daw kasi palagi nangyayari sa kanya noon. Wow, sa gwapong yun ni Gian, may babae pa talaga nare-reject sa kanya? Eh, may kanya-kanyang tipo naman ng mga babae, di ba, Sophie? Yeah, whatever. Mayabang ka na ngayon kasi nakita mo na yung tipo mong lalaki. Uy, wala akong sinabing ganyan. Nagpatuloy pa sa pag-aasaran ng magkaibigan hanggang sa dumagsa na nga ang mga customer sa restaurant at maging abala na sila. Nang sumapit ang hapon, may dumating na rin si Gian katulad ng palagi nitong ginagawa. Nagpaalam naman agad si Meha sa kanyang kaibigan na aalis na siya dahil may date pa sila ng binata. San mo naman ako dadalhin ngayon, Gian? Mapang-asar na tanong ng dalaga. Gusto mo ba sa langit? Uy, sira ka talaga. Natawa ang binata. Magde-date lang tayo sa labas. Katulad ng palagi natin ginagawa. Meron ka bang gustong puntahan? Sa park? Sige, kung saan mo gusto doon tayo. Hinawakan ni Gian ang kamay ng dalaga saka sila sabay na naglakad palabas ng restaurant. Nang makasakay na sila ng kotse ay agad na nagmaneho ang binata. Naging tahimik rin ang kanilang biyahe. Malalim ang iniisip ni Meha. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala. Nangyari ang lahat ng ito sa kanya ngayon. Samantalang nung umpisa, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Nabalik na lang ulit siya sa ulirat nang bahagyang tapikin ni Gia ng balikat niya. Nandito na tayo. May malapit pala na park sa restaurant ko. Di ka pa ba nakakapunta rito? Hindi pa. Ngayon nga lang ako nakarating dito eh. Oh, that's good. Magugustuhan mo rito. Nang makababa ng kotse, muli namang hinawakan ni Gian ang kamay ng dalaga, saka sila naglakad-lakad. Maaliwalas ang simoy ng hangin at dahil hapon na, hindi na rin masyadong mainit. May ilan ding pamilyang namamasyal kasama ang kanilang mga anak at mayroon ding mga tindahan ng pagkain sa paligid. Ang ganda!
Namamanghang sambit ni Meha hanggang makarating sa malawak na taniman ng mga bulaklak. Oh, kung alam ko lang na may ganitong park pala sa malapit sa restaurant ko, nun ko pa sana ako pinuntahan 'to. Mabuti na lang dito kita dinala. Thank you, Gian. Walang anuman, basta para sa ikakasaya mo. Mambobola ka na naman, eh. Napakamot ng batok ang binata. May isang sorpresa ako sana para sa'yo. Ha? Ano naman yun? May isang dahilan pa kasi kung bakit dito kita dinala ngayon. Anong ibig mong sabihin? Come with me. Mas binilisan pa ni Gian ang kanyang paglalakad kaya walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang humabol sa kanya. Dahil magkahawak pa rin ang kamay nila. Nagtataka na si Meha kung bakit sila pupunta pero mas pinili na lamang niyang tumahimik at hintayin na makarating sa kanilang pupuntahan. Maya-maya lang ay napatitig ang dalaga sa isang magandang bahay na nasa kanyang harap. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Meha. Nakikita mo ba yung bahay na yan? Yes? Hindi magtatagal magiging bahay na natin yan. Bahay natin? What do you mean? Pag-aari ko ang bahay na yan, gusto ko dyan tayo tumira kapag mag-asawa na tayo. Oh, wait. Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit naman ako magbibiro ng tungkol sa ganitong bagay? Ako? Pakakasalan mo? Eh, hindi pa nga kita sinasagot, di ba? Hindi ako nagmamadali, Meha. Sinasabi ko lang sa'yo lahat ng to para malaman mo na may plano ako para sa'yo. Para sa ating dalawa at sa magiging pamilya natin. Teka lang, parang ang bilis naman ng mga plano mo. Sigurado na ako sa'yo, Meha. Ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto kong makasama habang buhay. At wala nang iba pa. Lahat ng plano ko kasama ka na. Para sa'yo at para sa pamilyang bubuuin natin na magkasama. Napamaang na lang ang dalaga habang titig na titig siya kay Gian. Naramdaman na lamang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha hanggang sa tuluyan na itong umagos. May kung anong kiliting bumabalot sa dibdib niya dahil sa mga sinabi ng binata at hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman niya dahil doon. Gian, Mahal na mahal kita, Meha. Alam ko namang alam mo nang tungkol dyan. Pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Kung pwede lang, papakasalan na kita agad ngayon eh. I don't know what to say, Gian. Ayos lang. Maghihintay ako ng sagot mo, Meha. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako nagmamadali. No, handa na ako, Gian. Nangunot ang noon ng binata. Ano? Anong ibig mong sabihin? Handa na akong ibigay ang sagot ko sa'yo. Ang matamis kong oo. Teka lang, ano? Sinasagot na kita. Sinasagot na kita, Gian. Unti-unting umukit ang malawak na ngiti sa labi ng binata. Dahil sa mga narinig niya, wala sa sarili niyang niyakap ang dalaga. At hindi na rin napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Dahil sa labis na tuwa. Sigurado ka ba? Naniniguradong tanong ni Gian. Oo naman. Alam ko naman sa sarili ko na gusto rin kita eh. Ngayon ay nakumpirma ko mismo na tama lang ang desisyon kung papasukin ka sa buhay ko. Mahal rin kita, Gian. Mahal na mahal. Di mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yung mga katagang sinasabi mo, Meha. Pasensya ka na. Kung pinaghintay kita. Ayos lang. Wala kang dapat hingin ng tawad, naiintindihan mo? Pareho tayo naghintay na dumating ang araw na to. Ang paghihintay natin ang naging daan para mas makilala natin ang isa't isa at para mas lumalim pa ang pagmamahalan natin. Bagyang kumawala si Gian sa pagkakahawak at pagkakayakap sa kanya ng dalaga para halikan ng noo. Ang mahalaga ngayon ay ang tayo, ang kinabukasan natin at ang mga plano natin na magkasama nating aabutin. Mahal na mahal kita, Gian. Matagal man bago ko masabi to sa'yo pero mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mea. Worth it lahat ng paghihintay ko. Muli pang hinalikan ng binatang noo ng babaeng pinakamamahal niya. Parehong mababakas sa kanilang mga mukhang matinding saya na naramdaman dahil sa wakas nagawa na nilang buksan ang puso nila para sa isa't isa at tanggapin ang pagmamahalan nila. Bagamat kakaiba ang naging simula ng kanilang pag-iibigan, sa huli sila pa rin ang magkakatuluyan at magmamahalan. Lumipas ang panahon na mas lumalim ang pagmamahalan ni Meha at Gian hanggang sa magpakasal sila at magkaroon ng sariling pamilya.
Ang lahat ng mga pangako nila sa isa't isa at mga plano nila ay unti-unti na nilang natutupad. Ang kanilang pag-iibigan ay isang patunay na may iba't ibang paraan ang tadhana para pagtagpuin ang mga taong nakatakda para sa isa't isa. Meron ding mga taong nasusubok ang kakayahang magmahal ng dahil sa mga naging karanasan. Ang pagmamahala ni na Meha at Gian ay sinubok ng kanilang kakayahan at karanasan. Ngunit sa huli ay mas nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Sa huli, naging masaya ang kanilang pagsasama at ang kanilang nabuong pamilya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Meha at ni Gian. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin para sa inyo. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin dito lamang sa kwentong CJ yan. At muli ito ang inyong Miss CJ na laging nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam!